Matagal at paulit-ulit ko nang sinasabi na imposible o sobra-sobrang napakahirap na mapauwi nitong si John Vic, ni Bangag, ni Remulla, ang gobyerno ng Pilipinas, itong si Saldico, sa isang dahilan lamang. Si Saldico, ayon din sa kanila, ay may hawak na Portuguese passport. Paulit-ulit na yan. Citizen si Saldico sa Portugal kung sinasabi ninyo na meron na siyang passport doon. Ibig sabihin, protektado siya ng batas ng Portugal. Paulit-ulit na to. At dito sa interview sa katangahan na naman nitong si John Vic Remulla ay mas lalong bibigyan pa niya ngayon ng bigat yung sinasabi ko dahil ipapaliwanag niya kung bakit mahirap pabalikin si Saldico. Yung mga katangahan nila, lalong-lalo na si Bangag, nag-a-announce pa na kinansela na yung passport ni Saldico, wala yun kwenta. Propaganda lang yun para paniwalain ang mga Pilipino na mapapanagot pa nila at may ginagawa sila para humarap si Saldico sa mga ikinakaso nila. O, panoorin natin to ha. Tanga talaga eh. Sobra-sobra ng katangahan talaga nitong si John Vic. May financial transactions sila bank to bank eh. So, You nakikita talaga. mentioned Si Saldico, sorry, Secretary Edwin. How about si Congressman Saldico? Do you have any leads already? So far, what is the For status? what we know, since his passport was cancelled, he's now in Portugal. Nasa Portugal daw. Nakansel ang passport. And he has a Portuguese passport. Meron daw siyang Portuguese passport. Yan yung matagal ko na sinasabi na pag may hawak siyang passport ng Portugal, ibig sabihin Portuguese citizen na siya. Tuloy. So it's gonna be quite difficult to... Yes, we're gonna... It's gonna be quite difficult. Ang sagot niya, yes, umamin ang loko. Mas lalala pa yan. use all avenues to bring him back here. And I understand Portuguese laws, they're very strict with extraditing their That's citizens. right. That's right. So, sabi niya, yung law daw ng Portuguese ay very strict sa pag-extradite ng kanilang citizen. Ibig sabihin, citizen si Saldico sa Portugal. Ang sagot ni Tangang John Vic, yes, yes, yes. So, it's confirmed. Sa parang galing sa kanya, ha? But their law is, if the law was committed prior to the acquisition of the passport. Oh, kung yung law daw o yung ang tawag dito, sige, ulitin nga natin para mas maliwanag. Extraditing their That's citizens. right. That's right. But their law is, if the law was committed prior to the acquisition of the passport. If the law is committed, baka crime. Bobo talaga. Then we have a chance. So you mean to say, based on your information, that he has only recently acquired Portuguese? No, for what we know, 10 years ago. So, hindi daw. Recent. 10 years ago na daw. So, ibig sabihin, congressman pala si Saldico na dual citizen. May Portuguese at saka Pilipino. Bakit nakatakbo? Bakit wala man lang nakaalam? Sa'yo mismo galing ha. 10 years ng citizen si Saldico sa Portugal. So if that's the case, so you're going to, you will only be able to arrest him based on acts committed prior to acquiring Portuguese citizenship. Correct. So, ibig sabihin, yung krimen dapat naganap bago makakuha si Saldico ng passport. Ayon kay Tangang John Vic Remulla, 10 years ago na. So, makakover lamang yung crime na pwedeng pauwihin si Saldico o extradite 10 years ago. So, kailan man nangyari itong flood control mess na to? 3 years ago. Sabihin na natin 4 years, 5 years, 6 years, 7 years, 8 years, 9 years ago na nangyari. Citizen na pala si Saldico eh. Ang sabi mo, yung mga prior crimes lang.
before kumuha ng passport si Saldico, 10 years ago na pala yun. Wow! Yes. And yes. you have basis We to do don't. that. Only the ombudsman can be the one to say Okay. that. But the 10-year rule is the what we're looking at. But at least at the very least, you already effected the serving of the warrant of arrest, and that can be also another basis for Another basis for the red notice. No? arrest. Yeah. Wala na eh. Binasag na kahit may red notice, may ano pa. Hindi na siya covered kasi Portuguese citizen na siya. Oh my goodness. Siyang nagsabi niya na pwede lang managot sa mga krimen si Saldico bago makakuha ng passport. So yung mga pinagkakaso-kaso nila ngayon sa flood control mess simula nung 2023 na nakomit, wala palang kwenta. Yung mga warrant of arrest, walang kwenta pala yung mga yon. Kasi protektado na si Saldico ng gobyerno ng Portugal 10 years ago. Magaling din, mautak din no? Kayong mga politiko na yung mga recent lang na gumawa ng katarantaduhan. Alam nyo na. Diyos ko. Kumuha na kayo ng passport ninyo. Portuguese citizenship. Then gumawa kayo ng krimen. Ano ba yun? Oo. Na hindi pala. Gumawa na kayo ng krimen. Hindi baliktad. Oo, tama pala yung una kong sinabi. Tuloy. This passport has been cancelled, so his people, one is But in. does it really matter if his passport has already been cancelled? Oh, yeah. Correct. Does it really matter? Portuguese citizen na tao, kahit sunugin pa niya yan sa harapan nyo, yung Philippine passport niya, wala na kweta yun. So yung mga pinagsasasabi, pinagdadaldal ninyo na kinansil na namin yung passport niya, wala nang kwenta yun, mga tanga. He already has a Portuguese passport. Eventually, it will catch up with him. If he leaves Portugal in any way, he will be arrested. Okay. So, What? No! No? Pag umalis ng Portugal, he will be arrested? No. Kasi wala na kang power sa kanya. Unang-una, kinancel nyo yung passport niya. Pangalawa, Portuguese citizen siya. So, anong po protekta sa kanya ngayon? Mga tanga. Portuguese laws. Mga bobo. Tapos yan pa rin yung pinagsasabi mo na kahit kung umalis siya sa Portugal, huhuliin siya. Mga tanga. parang pinaliit nyo na lang rin yung mundo niya. No? Yeah, he's what we call Anong pinalitang mundo? He can even freely travel now except na umuwi dyan sa Pilipinas. Mga tanga talaga eh. he's a poor man with a lot of money. Because not all the money in the world that he has. What we know is that he through Wait. He can spend all the money na meron siya ngayon sa Portugal. Pwede siyang magbuhay hari din doon. Pwede nga siyang mag-business doon eh. Pwede nga siyang mag-business ng construction company na doon eh. Bakit? Citizen na siya doon eh. Mga bobo. Paanong lumiit ang mundo niya? Kahit doon lang siya sa Portugal iikot-ikot, magbubuhay hari yun, mga tanga. crypto, he transferred around 5 billion over. You see? Meron pa siyang crypto na 5 billion. Overseas. So it's not true that crypto is secure. I mean, it's anonymous. No, Because you were able to he trace. got it from his people. So You got only from his people. So walang confirmation na galing na nakatransfer talaga siya. Walang official na galing sa inyo, na pruweba ninyo na nakapag-transfer na siya ng 5 billion na cryptocurrency. Ay, mga tanga, mga bobo talaga eh, no? Mga chismoso talaga eh, no? Okay. Yeah. so you have not all the money in the world can solve these problems. So he's got crypto, 5 billion in crypto. 5 billion. And that's pesos. Pesos, maybe in the range of $100 million is abroad. Yeah, that's about it. No? Yeah, how about the other personalities such as Cassandra Wala na yan. Problema niya. Ay, hindi, maganda, tuloy natin yun. Kasi, Ong, Dennis Cunanan? Cassandra Ong is in China. And as you know, it's almost impossible to Right. repatriate someone from China. so wala din. Nakaalis din yung Cassandra Leong. Imposible din, almost impossible din na ma-repatriate siya. Wala.
Walang pupuntahan, ang babagal nyo kasi. Puro tanga, puro chismis ang alam nitong si John B. Cremulya, puro forma. Ikaw na mismo nagkonfirma ha. Si Saldico, may Portuguese passport. Na-acquire na niya 10 years ago. Mapapanagot lang siya sa mga krimen na ginawa niya bago kumuha ng passport sa Portugal, which is 10 years ago. Itong flood control mess, kailan nangyari? 3 years ago. Ano ba yan? Paano ba yan? John B. Cremulya. Tapos ito pa, si Cassandra Leong. Nasa China na. Imposible, almost impossible, na ma-repatriate. Anong pinagkagagawa ninyo? Ano ba? Binayaran ba kayo ni Sandra Leong din? Para makalabas ng bansa? Ano ba to? Pera-pera na lang ba ang usapan? Oo, nagtatanong lang ako ha. Nagtatanong lang naman ako. So, puro forma. So, basag na basag yung propaganda ninyo na mapapanagot natin si Saldico, gagawin natin ang lahat. Samantalang ikaw din ang umamin na almost impossible na mapauwi itong si Saldico kasi protektado na siya ng batas ng Portugal. Mga bobo.